nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng Diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. 40 araw na paghahanda. At sinimulan natin ito noong, kailan po? Noong Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday. O kamusta po ang pagpasok natin sa panahon ng Kuwaresma? So yung 40 araw, yan din ay Kuwaresma. Kaya nga Kuwaresma. 40 days na paghahanda. Kaya ngayon, no, handa na ba talaga tayong pumasok sa paglalakbay na ito para nang sa ganon ay marating natin ang pinakarurok ng ating pong paghahanda at makapagdiwang talaga tayo, no, ng kumbaga meaningful para sa atin. Kasi hindi pwedeng maglalakbay tayo ng hindi natin pinaghandaan, ng hindi kahanda. Kaya nga ngayon, no, tingnan natin, sa ating ebanghelyo, ito ang pagsisimula. Kumbaga, bago
magsimula ng public ministry si Jesus, siya ay pumunta o dinala ng Espiritu Santo doon sa ilang. 40 days, 40 araw siyang naroon sa disyerto para lamang paghandaan niya ang kanya pong misyon, ang magpahayag ng mabuting balita, ang ipakilala ang Diyos at tumugon sa mga pangangailangan ng mga tao. Naalala niyo pa po ba yung sinasabi sa atin nung Miyerkules ng Abo, na tiyakin natin na hindi magiging pakitang tao lamang o paimbabaw ang ating mga gagawin. May 3 disiplina, no, ang ibinigay sa atin. Ang sabi, kung ikaw ay maglilimos, huwag mo nang ipagsabi. Kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa silid, yung walang nakakakita. At kung ikaw ay mag-aayuno, huwag mong ipangalandakan. Mag-ayuno ka at tiyakin mo na ito ay, no, sabi nga, hindi magiging pakitang tao lamang. Kung tutusin, no, itong 3 ito ay naririto rin sa ating Ebanghelyo. Nagutom si Jesus, ipinakita ang inalok sa kanya ang lahat ng kaharian at ito pong katanyakan, no? Yung itong sabi, magpatihulog ka kasi sinabi ng Diyos na iingatan ka. So ito yung mga pwede rin natin makita, no? Sa panahon ng Kwaresma, ang panawagan din sa atin ay yung magkaroon tayo ng disiplina sa ating pong mga kagutuman, kung hindi man kagutuman ay mga katakawan. Sabihin nyo nga po, katakawan. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Ano kaya ang katakawan? Pag sinabing katakawan, di ba, yung mga pangangailangan ng tao. At kapag nangangailangan ng tao, alam na alam ng demonyo yan, nakikita rin niya kung saan tayo mahina, kung ano ang ating pong mga pinakaaasam-asam. Yung mga kagutuman, kapangyarihan, katanyagan, o kasikatan. Nakakita na ba kayo ng demonyo? Ha? Kailan kayo huling nakakita ng demonyo? Ano ba itsura ng demonyo? Ha? Ano itsura ng demonyo? May sungay? Ano pa? May buntot? Nakakatakot ang itsura? Taas nga po ang kamay na sa tingin ninyo, nakakatakot ang itsura ng demonyo. Nakakatakot, no? Hindi na po, no? Ibang-iba na ang itsura ng demonyo ngayon. Tingin kayo sa katabi ninyo. Ganyan na ang itsura ng demonyo. Di ba? Sa tingin mo ba, kapag yung may sungay, nanlilisik ang mata, pag sinabi sa iyo, pare, tagay. Tatagay ka ba? Di ba kakaripas ka na ng takbo? Sa tingin niyo ba, yung mga namumudmud ng pera ngayon, kung pangit ang itsura nila, nakakatakot, may apoy, sa tingin niyo, pupunta kayo sa mga patawag at mga ayuda? Hindi. Iba na yung appearance. Maganda na ang appearance ng demonyo. Kasi kailangan, di ba, kung nag-improve na rin po kasi yung marketing strategy. Nag-usap yung human resource management dun sa impyerno. Sabi mo, mukhang hindi effective yung itsura natin, di ba? Hindi effective. Kailangan tayong mag-improve. Kailangan natin maging maganda sa paningin ng mga tao, maging kaaya-aya ang ating paningin. At lalong-lalo na yung mga iaalok natin, dapat magaganda, masasaya, masasarap.
Kaya, napakadaling mahulog ng tao. Kaya kung ang isang tao walang disiplina sa sarili, pag sinabi namang disiplina, hindi marunong mag-self-control o pagtitimpi, napakadali niyan na mahulog sa patibong o sa panunukso ng demonyo. Alam na alam no ng demonyo, kailangan mo ng pera. Alam na alam niya yan. Kaya, kung sino ang may pera, doon tayo magtitiwala. Pero kapag natanggap mo na yung pera, ano nangyayari? Mas lalo kang nalulugmok sa kahirapan. Alam na alam ng Diyos ang kagutuman natin. Kaya kung sino ang nagbibigay ng pagkain, doon din tayo nagtitiwala. At alam na alam din ng Diyos na mahalaga sa tao ang may kapangyarihan. Kaya kung sino ang nasa pwesto, doon tayo dumidikit. Kaya tinan niyo po, ano bang mayroon sa disyerto? Iniwan ni Jesus ang lahat, pumunta sa isang disyerto kung saan walang-wala sa disyerto. At sino ang nasa disyerto? Ang Diyos lang. Pero ang demonyo, sinundan si Jesus para doon ay tukso-tuksuhin. Nang sa ganon, hindi niya nagawin itong mga paghihirap na ito. Na ayaw ng tao na paghihirap. Pero kaya nga matuto tayo na mag-control. Kahit kailangan mo, kailangan mong pigilan ang iyong sarili at magtiwala sa Diyos. Minsan magtiwala sa Diyos, ang dali lang sabihin. Pero kailangan natin pagsumikapan, gawin sa mga panahon na tayo po ay sinusubok. Kasi ayaw ng demonyo na tayo po ay manatili sa Diyos. Maging aware tayo. Huwag mong baliwalain yung reality na nag-i-exist ang demonyo para tayo demonyohin. Totoo ang demonyo. Si Jesus nga tinukso-tukso So, ba't natin i-deny? Totoo yan. Kahit sa mga mag-asawa, tinutukso kayo. Ngayon, ang dami rin. So, totoo po yan. Kaya, wag natin din baliwalain yung paano ba napagtagumpayan ni Jesus ang panunukso ng demonyo sa pananatili rin niya sa salita ng Diyos. Di ba? Ito yung kanyang antidote. Sa lahat ng iniaalok ng demonyo, ito ang kanyang isinasagot, salita ng Diyos. Kaya kailangan natin maging alerto. Hindi lahat ng ibinibigay, tinatanggap. Hindi lahat ng ibinibigay, tinatanggap. Kailangan mo ding isipin, kailangan mo rin ba talaga yan? Kasi kapag tinanggap mo, hulog ka sa patibong. Lalo pa ngayon, maraming naglipa na ginagamit ng demonyo para manukso. Ano ba? Natukso na ba? O marami, Hindi yung tao, kundi yung demonyo ang gagamit sa tao para ang tao naman ay, di ba? Kaya nga sabi ko, ano ba itsura ng demonyo? Tayo na. Tayo ang ginagamit
ng demonyo. Pero sana po, tayo ay magpagamit sa Diyos. Tayo ang magtiwala sa Diyos. Alam ko po, no? Masarap yung may kapangyarihan ka, masarap yung sikat ka, masarap yung kampante ka. Kasi ikaw ang lalapitan ng tao, ikaw ang kagigiliwan ng tao. Pero mag-ingat-ingat tayo, no? Kaya nga, sa panahong ito ng Kwaresma, inaanyayahan tayo, no? Pagnilayan natin ng mabuti ang ating pong nagiging mga desisyon sa buhay. Matutong disiplinahin ang ating pong mga katakawan sa buhay sa mundong ito. Amen.